Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas na ng pahayag ang abogado ni Vong Navarro sa natapos na bail hearing ng aktor nitong Huwebes, November 5. Sa nasabing hearing ay dumalo si Denise Cornejo para i-counter ang petisyon ni Vong, samantalang ang aktor naman ay dumalo sa pamamagitan ng video conferencing. Sa video na ibinahagi ni Brian Castillo ng News 5 ay sinabi ng legal counsel ni Vong na si Attorney Alma Magallona na ginawa nila ang kanilang best at ipapanalangin nila ang magiging desisyon ng korte. I think that we have done enough. As I said, ayaw natin pangunahin yung korte. Ang prayer natin, sana kung ano man yung gusto natin ipalabas ay makita ng korte. At ulitin ko, hindi ako makapagsabi na mag-grant ng bail na si Mr. Vong Navarro. Hindi ko masasabi na confident kami. Well, that is a function that the court has to perform for itself. All I can say, kasi paulit-ulit, nagtrabaho kami ng lahat. Lahat ng katotohanan ayon sa nangyari. Yun ang sinubukan namin na ipalabas. At kami naman ay naniniwala na siguro naman ay nagawa namin. So, hope and prayer is that the court will also see it, and the hope and the prayer is that sooner than later, mabibigyan na ng bail si Mr. Si Vong Navarro ay isang sikat na aktor, model, dancer at host dito sa Pilipinas. Isa rin si Vong sa mga miyembro ng sikat na dance group na Street Boys. Sa kasalukuyan ay isa si Vong sa mga main host ng noontime show ng Kapamilya Network na It's Showtime. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling naging headline si Denise Cornejo matapos maghain ng motion for reconsideration ang kanyang legal team para bawiin ang desisyon ng Taguig RTC na pagbigyan ang petisyon ng piyansa ni Vong Navarro. Naghain din ang kanyang kampo ng motion for reconsideration na may motion to inhibit from hearing sa kasong isinampa niya laban kay Vong sa Taguig RTC Branch 69 sa ilalim ni Judge Lorelie Datahan. Sa latest episode ng Christy Ferminit, ipinahayag ni Christy Fermin ang kanyang saloobin sa inihaing motion na ito ni Denise Cornejo. Akala pa naman natin wala nang dapat pang alalahanin si Vong Navarro dahil siya ay pansamantala ng nakalalaya. Napakasakit yan para sa damdamin ni Vong Navarro. May bago na naman siyang poproblemahin. Ayon naman kay Romel Chica, tila pinagbigyan lamang si Vong Navarro dahil magpapasko. Agad naman itong sinang-ayunan ni Christy Fermin. Tila lumalabas na ganito nga ang mangyayari sakaling makulong muli si Vong Navarro. So parang ang kwento na hindi parang pinayagan na lang magpasko, parang pabuenas, parang pabonus na lang, payagan na lang magpasko. Parang ganon, di ba? Oo. Parang ganon ang suma total na parang pinayagan ka lang namin na magpasko at magbagong taon na kasama ang pamilya mo. Oo. Pero eto kami, kumikilos ulit kami ngayon para mabalik ka sa kulungan. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dinismiss ng Supreme Court ang mga kasong rape at acts of lasciviousness na isinampa laban sa comedian at TV host na si Vong Navarro. Sa 43 pages ruling ng 3rd Division, ibinasura ang mga kaso laban kay Navarro dahil sa lack of probable cause. Ipinagkaloob ang petition for review on certiorari na inihain ng legal team ni Navarro. Accordingly, the court dismisses the following informations against Ferdinand Vong H. Navarro for lack of probable cause. Saad sa ruling, nakalaya si Navarro mula sa Taguig City Jail nitong Disyembre taong 2022 matapos magpiyansa ng 1 milyong piso. Noong Setyembre taong 2022, sinampal si Navarro ng 2 warrant of arrest dahil sa isinampang rape at acts of lasciviousness cases laban sa kanya ng model na si Denise Cornejo. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinubukan di umanong hingian ng 5 milyong piso ang komedyante na si Vong Navarro upang hindi umano ito makulong sa kasong isinampa sa kanya ni Denise Cornejo. Ayon sa report ng Politico,
Sinubukan umanong hingian ng salapi si Vong bago ilabas ang warrant laban sa kanya ng Court of Appeals. Ngunit ayon sa source ng nasabing pahayagan ay hindi umano pumayag si Vong dahil naniniwala ito na wala siyang ginagawang kasalanan. Bakit naman ako magbabayad ng pera? Wala naman akong ginawang masama sa kanila, saad ni Vong ayon sa nasabing ulat. Hindi naman nila pinangalanan kung sino ang humingi di umano ng pera kay Vong. Matatandaan na humaharap ngayon sa patong-patong na reklamo ang komedyante dahil sa nangyaring insidente noong 2014 kung saan ay may ginawa umano itong masama kay Denise. Nabasura sa parehong taon ang nasabing kaso ngunit nabuhay muli ito matapos ang utos ng CA. Sa ngayon ay inilipat na sa kustodiya ng BJMP si Vong kaya naman natatakot ang asawa nito na si Tanya Bautista para sa kaligtasan ng komedyante. Ngunit hindi naman pinaniwalaan ng korte ang mga mensahe na ipinadala sa kanila kaya't natuloy ang paglipat kay Vong. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Makalipas ang ilang buwan ay nakabalik na sa It's Showtime si Vong Navarro. Sa January 16 episode ng naturang noontime show, masayang inintroduce ni Vice Ganda si Vong para sa comeback ng TV host. Kita sa mata ni Vong ang pagiging emosyonal sa kanyang unang beses na pagtungtong sa stage ilang buwan matapos siyang makulong dahil sa kasong rape na isinampa ni Denise Cornejo. Pagpasok ko dito sa ABS, sinabi ko ayoko umiyak. Ayoko umiyak. Kasi ito yung pangalawang bahay ko eh. Dito, kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, tanggap ka rito. Dahil ito yung mga kapatid ko, ito yung pamilya. Ang sarap ng pagtanggap niyo sa akin. Kwento pa ni Vong, noong nasa kulungan siya ay hindi siya nanonood ng Showtime dahil mas lalo siyang nalulungkot dahil nami-miss niya ang kanyang mga co-host. Napuno naman ang studio ng mga tagahanga ni Vong sa kanyang comeback sa noontime show. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang actual video kung saan inilipat na ang actor na si Vong Navarro sa Taguig City Jail. Ang nasabing video ay kuha sa paglabas ni Vong mula sa NBI Detention Center na kung saan doon siya nakadetain simula pa noong September. Matatandaan na sumuko si Vong noon sa National Bureau of Investigation matapos lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya sa kasong acts of lasciviousness. Hindi na nakalabas ang aktor sa detention cell ng NBI dahil may lumabas pang isang warrant para naman sa kasong rape na isinampa rin ni Denise. Ang rape ay walang piyansa kaya hindi na nakalabas si Vong. Si Vong Navarro ay isang sikat na aktor, model, dancer at host dito sa Pilipinas. Isa rin si Vong sa mga miyembro ng sikat na dance group na Street Boys. Sa kasalukuyan ay isa si Vong sa mga main host ng noontime show ng Kapamilya Network na It's Showtime. Anong masasabi mo sa balitang ito?